Kanluran ng bansa patuloy pa rin makakaranas ng malawakang kalat-kalat na pag-ulan, bunsod pa rin ng umiiral na habagat. At sa silangan naman, itinaas na ng aking tropical cyclone sector biglang shallow low pressure area. Bagamat maliit ang tsansa na maging isang aktibong low pressure area. Pero inaasahan ang kalat-kalat din na pag-ulan sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon at Mimaropa. Monsoon depression na si 91W nagpapaulan na ng todo sa vicinity ng Vietnam at Hainan, China. Ilang pa rin pati ng habagat ay nakahahatak mula sa kanlurang bahagi ng bansa. Pero hindi na ito threat sa bansa. Pero si 90W nagbabadya pang lumapit o posible pang makapasok ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, August 17, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:34 na ng umaga. Bagamat medyo mas bawas ang magiging kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, pero nakataas pa rin ang forecast na tayo uulanin dahil sa tuloy-tuloy pa rin ang pag-iral ng habagat. Pero dahil ang habagat dito sa kanluran ng Luzon, unti-unti medyo lumalayo na po yung distansya niya ng konti o bahagya dito sa kanluran dahil ang direksyon na ngayon nitong si 91W ay nandiyan na sa may bandang karagatan na po ng Hainan or ng Vietnam. At dahil sa may bandang karagatan nito, yung distansya po ng boundary ng shallow trough o kasama ang habagat na nahahatak nito ay bahagya na ring umaatras ng konti, kaya yung range ng outer rain band ng trough o yung monsoon trough dito ay medyo dumistansya ng konti sa may Metro Manila. So medyo nabawasan siya ng bahagya, pero asahan pa rin ang tuloy-tuloy na pag-ulan dahil kitang-kita pa rin sa Doppler radar imagery na ating ginagamit. Malawakan pa rin ang naging kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Zambales at ilang bahagi ng Pangasinan at bandang Ilocos region. At ganoon din sa may bandang silangan ng Northern Luzon, mula dyan sa may bandang Baler, Aurora at ilang bahagi ng Kasiguran at Isabela, dahil naman sa sa best trap na dala naman nitong si 92W. So yung sa best trap niya, bagamat hindi naman nabanta itong si 92W dahil lalabas ito ng PAR just in case kung mananatili siyang low pressure or invest, ay hindi naman ito nakikitaan na magiging aktibong low pressure area. Maaari lang siyang mag-re-enhance o posible pa rin siyang mag-re-enhance kapag pa-exit nito ng ating Philippine Area of Responsibility, which is may posibilidad pa rin hindi pa rin natin niro-rolled out na posible pa rin siyang mag-reorganize si 92W, pero malayo na itong magiging banta sa bansa dahil pahilaga na po ang kilos nito. At habang nandito sa may bandang silangan ng extreme Northern Luzon, nagdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayon dyan sa may bandang Cagayan Valley at may mga pagkulog at pagkidlat po. At base sa ating lightning detection system, nasa at least 72 lightning strikes po or sa aking real-time lightning strikes monitoring as of 10:37 AM ay nasa 135 lightning strikes po ito. Antayin natin ma-load yung 100 plus minutes kung meron man. Ayan, nasa total of 208 lightning strikes po tayo. 205 dito ay nasa malapit dito sa kalupaan po ng bansa, lalo na sa silangan ng Northern Luzon. Bagamat 100 plus minutes ago na po ito, so ibig sabihin sa ngayon wala tayong malapit at aktibong lightning strikes malapit sa kalupaan ng bansa. Masyado na itong malayo, nandito na yan sa kung saan ang sentro nitong low pressure area na si 92W, yung pinaka-trough niya. Ayan o. Yan. Dahil nandyan ngayon yung sentro ng low pressure area na si 92W, nandyan ngayon namumuo yung mga pagkulog at pagkidlat. Ayan, ito yung mga latest niya. Yan, mga 20 minutes, within 20 minutes po. So, malayo naman siya, pero yung kanyang surface trap mo ay nagdudulot ngayon ng kalat-kalat na pag-ulan dyan sa bahaging hilagang silangan ng Northern Luzon. So, magiging maulap at maulan po ang ilang bahagi na yan sa baba ng Cagayan Valley and the rest ng extreme Northern Luzon. So ingat pa rin mga folks sa maghapon dahil expected ang pagkakaroon pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog.
Sa atin namang thunderstorm advisory mula sa data feed ni Pag-asa na may corrected data ay nakataas po sa may bandang Visayas po. Yan ang inaasahang localized thunderstorms po. At tatagal yung persisting ng forecast nito within 1 to 2 hours daw, especially dyan sa may bahagi nga po ng Mimaropa. So, patuloy pa rin sila nakakaranas ng kalat-kalat na moderate and heavy rain showers. Ingat pa rin po dahil asahan pa rin ang halos maghapon pa rin ninyong mga rain showers dala po ng habagat at nahahatak pa ng low pressure area. Sa may bandang Visayas naman, ang halos buong Visayas pa rin, pero mula Palawan ay kasama na ang kanluran ng Negros Region at Panay Island at ilang bahagi dyan sa may bandang hilagang bahagi o northeastern part ng Visayas dyan sa may bandang Eastern Samar Region. Medyo maulap pa rin ang hilagang bahagi ng Visayas. Sa may bandang Katimugan, medyo nagmo-moderate ng bahagya pero patuloy pa rin ang overcast sa panahon ha. Dito naman sa NCR, well, ang mega malina pa rin, kasama pa rin ng mga kapitbahay natin sa Metro Manila, ang Pampanga, Zambales, Bataan, hanggang Quezon Province sa Puyan, kasama na ang Central Luzon at Batangas. Within 2 to 3 hours po ang advisory nito. So, ingat na lamang po just in case. Bagamat, again, ay bahagya pong nabawasan yung epekto ng malawakang habagat dahil medyo nagkaroon siya ng konting distansya, medyo umatras ito pakanluran ng bahagya. Dahil yung range ng low pressure area ay lumayo na rin ng tuluyan sa may boundary ng ating Philippine Area Responsibility dyan sa may bandang South China Sea po. Bakit South China Sea? Dahil nandyan na po siya sa may bandang coastal waters na ng Hainan o pagitan po ng Vietnam. So, tatalakayin natin yan maya-maya. Pero yung kanyang outer surface trap, kasama na ang habagat dito, yan ay nagpapang-abot pa rin sa may bandang West Philippine Sea, dyan sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang Mimaropa. So, yun po ang malinaw dyan mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy pa rin umiiral dito sa amin sa Caloocan. At mahangin pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. At makikita ninyo, bandang southwest pa rin o southeast ay medyo mabugso ang hangin ngayon sa amin sa Caloocan. So, patuloy pa rin ang gloomy at haze na panahon sa Metro Manila at asahan natin yan hanggang this coming weekdays nga po. Habang may binabantayan tayo na mas may potential lumapit sa bansa ay itong C92W. Yan. So, sa ngayon, low pressure area pa po siya. Ay, C90W, sorry, ito. Yan, under tropical wave condition pa rin po siya. Itong C92W kasi, nasa loob ito ng PAR, pero medyo ligtas na o medyo malayo na yan sa pinaka-extreme node Luzon. Pahilaga rin kasi ang nagiging kilos na ngayon yan ni 92W. So, pinakita na natin yan, mga nakaraang 5 araw pa, na yung forecast ng dalawang yan, ay palayo naman siya ng bansa. So, hindi gaano makakaapekto at maliit nga po ang tsansa nila na magiging aktibong low pressure area. Sa last sa presyo na itala, naki-weather station, kaninang 5:03 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius. Pero kahapon ay mababa ang aming outside air temperature, mabot lamang ng 31.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:14 AM dahil napaka maulap at napaka makulimlim na ang aming paligid. At dahil sa medyo nagsasaturate nga po ang paligid dahil sa malakas pa po kasi kahapon ang bugso ng habagat rain showers kaya mababa ang aming naging temperatura. Samantala, ang aming heat index naasahan na mababa rin at 41.4 degrees Celsius lamang. So, kung titingnan natin yung magiging heat index ngayong araw, sa ngayon, as of 8:37 AM, 38.5 degrees Celsius ang aming extreme caution na init pandama sa amin sa Caloocan so far. Pero sa forecast ay 40 degrees Celsius daw ang inaasahan naming heat index sa amin sa Caloocan ngayong umaga. Ayan. At inasahang tataas ito hanggang 42 degrees Celsius ngayong alas 11 hanggang alas 12 po ng tanghali. So mukhang di naman ganun kataasan ang magiging heat index pa rin namin sa Caloocan. Bagamat bahagya na itong tumaas ng konti, dahil again, bahagyang lumalayo din kasi yung ating habagat dito sa may bandang kaluran ng Luzon. So nagkaroon siya ng konting distansya, so magkakaroon din ng bahagyang pagtaas ng ating air temperature kasabay ng ating heat index. Siyempre, associated kaagad dyan habang lumalayo po yung ating habagat ng bahagya. Bahagya pa lang naman
dahan-dahan pa lang itong lumalayo kasi napakaburod po ng ating habagat ngayon sa kanluran. Yan. So, hindi ganoon kataasan pa ang aming heat index sa Caloocan. Ibig sabihin, medyo katamtaman lamang yung magiging heat index natin dito sa Metro Manila na maituturing. So, okay pa rin, pero importante po ang payong dahil sa inaasahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan ha. Wala naman sa batang bahagi naman sa, sisilipin po natin ang bahagi ng hilagang bahagi ng Luzon. Makikita natin ay medyo tumataas na rin ng bahagya yung kanilang heat index. 36 degrees Celsius pero pinakahaya sa ngayon 38 degrees Celsius at hanggang alas 3 po ng hapon yan sa may bandang Ilocos. So medyo makulimlim pa rin sa kanila at overcast. Sa bandang Tugigaraw, Cagayan, makikita nyo po 35 degrees Celsius at tumataas na rin ng bahagya ang kanilang heat index. Mapalo na to hanggang 40 degrees Celsius mamayang alauna hanggang mula alauna hanggang alas 3 po ng hapon yan. So kitang-kita naman po dito. Bahagya rin tumaas yung forecast. Sa may bandang Santiago, Isabela ay bahagya ring tumaas. Ayan, kitang-kita nyo naman. So nasa 36 degrees Celsius ang kasalukuyang forecast ng heat index. Pero papalo pa ito hanggang 43 degrees Celsius na mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Mapapansin ninyo, habang dumidistansya ng konti yung habagat sa kanluran, ay yung dito sa may bandang silangan, bahagya namang tumaas yung temperatura. So, gano'n po talaga nangyayari kapag lumalayo yung bagyo o kahit low pressure area, tapos sumasama sa kanya yung monsoon trough nito. Siyempre, pag lumalayo, nagiging clear skies po ang kalupaan natin. Ang nangyari, tumataas naman unti-unti yung temperatura kasi bumabalik na po yung sikat ng araw nagiging moderate unti-unti at nagiging mas kalmado na. So, gano'n po ang nangyayari at mula sa may bandang Dagupan, Pangasinan, kung sisilipin natin, ay bahagyan rin silang tumataas. Yan, 37 degrees Celsius ngayon. Pero papalo pa yan hanggang 39 degrees Celsius. Although mababa pa rin naman dahil overcast and gloomy pa rin ang umiiral sa kanila at may mga pag-ulan at pagkulog at pagkilat pa rin ang umiiral. Siyempre, ganyan din sa Tarlac ay mababa pa rin. Pero slightly, unti-unting tumaas na rin yung kanilang temperature ng bahagya. 36 degrees Celsius at yung pinaka-highest expectancy ng heat index forecast 41 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alauna mamayang hapon. So mapapansin nyo po, bahagyang tumataas po yung temperatura. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin ang maulap na himpapawid dyan at mga moderate to heavy rain showers pa rin dahil medyo may mga water vapor pa rin na umaabot dyan. Sa may bandang Batangas naman, since medyo nagmo-moderate na rin dito, unti-unti tumataas na rin ang kanilang heat index. 40 degrees Celsius po yung forecast, papalo yan hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali. So dahan-dahan din na tumataas yung heat index. Ibig sabihin lamang unti-unti nagmo-moderate na yung paligid at dahan-dahan itong nagiging clear skies na rin unti-unti. Sa may bandang San Jose Occidental Mindoro, dito kasalukuyang inuulan kayo, malamang dahil mababa ang inyong heat index. Ayan. So medyo chilling kayo dyan, medyo maginaw-ginaw, medyo comfortable. Ibig sabihin mukhang inuulan kayo dyan. Lalo na sa may bandang Palawan. So maulan pa rin sa may bahagi ng Mimaropa. Sa Visayas naman, sa Cebu, nasaan natin ay unti-unti na rin tumataas sa kanila. Ayan na nga, 42 degrees Celsius at umapapalo ito ng hanggang 45 degrees Celsius ngayong alas 11, dire-diretso yan hanggang alauna ng hapon. Ayun, 45 degrees Celsius po. So, ibig sabihin lamang ay medyo nagmo-moderate na po o halos nagiging fairly weather na po sa may bandang sentro ng Visayas area. Pero pagdating po sa may bandang Kanluran, at least medyo gloomy pa rin at kalat-kalat pa rin ang pag-ulan ang medyo umaabot. Banda rito lamang ang medyo nagmo-moderate na po at halos nagfe-fairly weather na kahit paano. Pero patuloy pa rin ang overcast, medyo madalas-dalas po sa maghapon pa rin. Sa may bandang Mindanao naman, especially Davao City, ay may Kadayawan Festival no umiiral at makikita po ay mukhang maganda naman at medyo katamtaman ang panahon. Pero base dito, mababa po yung kanilang heat index forecast. Ibig sabihin mukhang maulap at may mga di inaasahan pa rin kayong mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. So sa mga
papalaganap at mga parokyano na nag-celebrate ng Kadayawan Festival dyan sa may bandang Davao City, magdala po kayo ng payog dahil mataas pa rin ang forecast na kayo ay uulanin dyan. At sa may bandang Zamboanga Peninsula naman ay kung titingnan natin, medyo tumataas-taas na rin ng konti yung kanilang heat index. Yan, 37 degrees Celsius pero pinakamataas 38 degrees Celsius. Bagamat medyo comfortable pa rin, pero mapapansin natin bahagya rin tumataas ang kanilang heat index. Ibig sabihin, yung distansya siguro ng southwesterlies medyo dumistansya rin ng konti, medyo umatras ng konti pakanluran. Kasi nga po, yung galaw nga po ng ating habagat, nandito na kasi yung sentro ni 91W, di ba? Then, yung hatak sa habagat, yung sumasabay sa kanya, medyo dumidistansya na rin dito. Medyo umaatas na ito unti-unti, pakanluran ng dahan-dahan. So, yung distansya ngayon ng westerlies, yung southwesterlies at southwest monsoon, ay bahagya ring umaatras pakanluran din. Kaya, yung area dito sa atin, unti-unti medyo nagiging kalmado na yung kaulapan. Pero hindi pa rin nawawala pa rin yung habagat rin dahil dahan-dahan pa lang naman itong lumalayo. So magiging conditional pa rin yung epekto ng pag-ulan natin sa kanluran ng Luzon. Samantala kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Butuan sa may pinakamataas air temperature na 34 degrees Celsius. Sa Baguio, may maginaw-ginaw po pa rin sa kanila dahil nakakaranas pa rin sila ng mga pag-ulan. 16.4 degrees Celsius po ang lowest temperature sa Baguio. So, may maginaw na po yan ha. Mas ceiling na po yung ganyan kababa. Halos nag-15 degrees Celsius. So, imagine niyo sa may bandang Atok Benguet niyan. Malamang mga 14 degrees Celsius siguro o 13.5 degrees Celsius estimate yung temperatura sa may bandang Atok Benguet niyan. So, imagine gaano kalamig po yan mga folks. At sa Inulan, ang San Jose ay nakaranas sila ng 57 millimeters na total rainfall pa rin. So, ibig sabihin lamang ay tuloy-tuloy pa rin tayo na makakaranas ng habagat rain showers pa rin. Ganyan din ngayong araw, bagamat bahagya po itong mababawasan nga lang yung total rainfall averages. At kung titingnan naman natin sa amin sa Caloocan, inulan kami kahapon, umabot ng 12.9 millimeters na total rainfall. So, sa loob ng 7 araw, nakaka 145.8 millimeters na po kami. So, nasa 232 o 233 millimeter total rainfall na po kami for the month of August. Mababa pa rin siya compared sa 472.6 millimeter na August average rainfall. So, kulang pa kami at least 239.8 millimeter para abutin ang August average rainfall. Kung papantay pa ba dyan or mag-above average or magbe-below average. So, depende na rin sa neutrality ng ating sea surface temperature since wala po tayong La Nina or El Nino man lang. So, yun po. At sa ating outside humidity, 76% po. Medyo moderate tayo. Bumaba ito ng 3% since last hour. At ang ating atmospheric pressure, medyo mataas. 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. So, mataas na po yung atmospheric pressure. So, nararamdaman na natin, medyo unti-unti na naman tayong magiging maaraw at malinsangan na naman sa susunod na mga araw siguro habang lumalayo yung low pressure area natin sa bansa. At sa high tide low tide status ay pa-low tide pa lamang po tayo. So, may mahigit 1 hour pa po para mag-minimum low tide. Eksakto 12:39 PM po yan. Oras natin sa Pilipinas. At dahil linggo naman po, mukhang wala naman siguro papalaot. Sa mga maliligo pa rin ay despite na low tide tayo, medyo ingat pa rin dahil yung bugso pa rin ng habagat dyan sa kanluran ng baybayin at sisilang ang baybayin naman ng Nodo Luzon, mabugso pa rin po. So ingat pa rin po sa mga mag-beach goer ngayong araw. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:42 AM at nasang lulubog po ito mamayang 6:17 PM. At yung pag-moonrise naman and moonset, makikita natin pa-moonset pa lamang po ito. So, titingnan natin dito, 12:59 PM pa po ito mag-moonset. And then, mag-moonrise pa po ito bukas na po ng madaling araw na. Yan, 12:27 AM po. Bukas ng madaling araw na siya mag-moonrise. Dahil palubog pa lamang po ito, mamayang 12:59 PM pa po. So, kasalukuyan pa rin siyang pa-moonset. Ayan, kitang-kita naman po. Yung waning crescent na 40% illuminated na po yung liwanag ng buwan. So,
mga bandang tanghali pa po mamaya. Lulubog pa po yan. Nasa 26 degree moon elevation pa po siya. So, kung medyo makulimlim ang inyong himpapawid, medyo matatanaw nyo pa siya dyan sa may bandang kanluran. Yan. Medyo matatanaw mo pa po yung mga paglubog dyan. Yung paglubog ng buwan, medyo matatanaw nyo pa rin siya kapag medyo dim ang himpapawid. Na which is makikita po yung crescent niya kahit papano. Pa-moonset pa lamang po siya. Sa ating local weather outlook naman, para ngayong linggo hanggang bukas na po ng Lunes, inasahan maulap pa rin daw ang ating panahon, 100% chance of rain at asahan ang localized thunderstorms pa rin sa maghapon. Ganon din bukas, maulap ang himpapo rin sa maghapon at localized thunderstorm. Pero medyo mababa ang chance daw ng pag-ulan, 40 to 42% chance of rain. So ngayong araw, medyo mataas pa rin tayo sa 100% ang chance na uulanin dito sa NCR, kasama na ang kapitbahay natin sa Metro Manila. Yan, yung mga karatig probinsya malapit sa Metro Manila. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 31 to 34 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. So, sa ating short-term weather forecast po, sa darating na weekdays ngayon, ay patuloy pa rin tayo na overcast pa rin ang magiging lagay ng panahon. So, medyo maulap-ulap at medyo nagiging makulimlim pa rin po tayo nitong darating na weekdays. Bagamat, mas makakaranas na tayo ng medyo maaraw-araw na yan kahit papano. Magiging overcast lamang ang halos maghapon pa rin natin this coming weekdays. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Naka true color reproduction tayo. So, makikita nyo po yung kaulapan ngayon, yung actual ng ating Earth at yung kaulapan niya. Makikita po ninyo yung pinakasentro ng low pressure area na si 91W. Ayan na, sa may karagatan na po ng Hainan. At makikita nyo po yung daloy ng habagat, yung hatak nito sa habagat na sumasabay sa kanya. Mapapansin nyo po, bahagya itong dumistansya. Ito yung malakas na portion ng habagat. Ito yung stronger part ng habagat na may madalang malawak ang ulan na nagva-violent rain. Pero dito sa bandang Luzon po, yan, at bandang Palawan, medyo dumistansya na siya ng konti. So, yung mga latak na lang na tinatawag natin, yung latak ng remnants ng monsoon trap dito ay at least medyo bawas siya. Kaya yung mga magiging pag-ulan natin sa kanluran ng Northern Luzon ay bahagya rin itong mababawasan. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo na uulanin ha. Lalo na sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Mimaropa. So, malinaw yan mga folks. Bahagya nga lang itong mababawasan ng konti. So, kung gagamitin natin ang Himawari, satellite imagery, courtesy o Pag-asa, makikita natin ang buong bahagi pa rin ng kanluran, bagamat magiging maulap at maulan pa rin ang buong Ilocos region. Ayan, pababa na yan ng Benguet, Pangasinan at Zambales. Makikita natin ay yung boundary po ng southwest monsoon. Nakita nyo po, nagkakaroon na siya ng konting distansya. Ayun, no? Yung between ng distansya nitong, ito yung stronger part. Pag sinabing stronger part ng habagat rin, ito yung grabe, nagpapabaha yan na ulan. Mapapansin niyo medyo dumistansya ng konti dito sa may bandang kanluran ng Luzon. So, medyo, kahit na paano po, ay makakahinga-hinga tayo ng bahagya. Yan. So, hindi totally magiging full-blown po ang buhos ng ulan natin. Pero, syempre, makakaranas pa rin tayo ng mga clusterized, ng mga ilang moderate on some heavy rain showers, lalo na dyan sa may bandang Ilocos region nga po, sa may bandang Bigan, Ilocos Sur, hanggang dyan sa may bandang Candon, kasama ng La Union, Benguet. Syempre, yung pinaka-trough niya o yung maulap na yung paporin, ito aabot pa rin silang bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya, hanggang dyan na yan sa may bandang Central Luzon nga po. Siyempre, magiging maulan pa rin at ilang moderate to heavy rain showers pa rin ang mararanasan ng mga taga-Zambales dahil yung medyo may cluster pa rin ng boundary dyan ng habagat. Yung malawak na habagat na may dalang matitinding ulan. Ayan, yung Zambales. So, patuloy pa rin kayo makakaranas ng mga ilang moderate to heavy rain showers po dyan. Kabilang na ang Pampanga, bagamat dito at least medyo overcast na lamang at madalas gloomy. Pero mapapansin natin mga ilang moderate at light rain showers ang madalas na lamang na uulanin. Kabilang na ang Gapan, sa Nueva Ecija, Bulacan, papasok na yan ng Metro Manila at ilang bahagi nga po sa may bandang Cavite, Batangas at dyan sa may bandang Tagaytay po. Pero mapapansin nyo, very gloomy pa rin at overcast ang paligid natin. May mga cluster pa rin tayong mga pag-ulan dahil manggagaling naman ang yung ilang surface trap dito sa silangang bahagi ng Quezon Province mula Aurora o Baler, General Nakar, yan hanggang dito sa may bandang Tayabas,
Santa Maria, yan, medyo tumatawid dyan po yung cluster na ito ng mga ilang moderate and clusterized heavy rain showers sa Laguna hanggang San Pablo. So umaabot pa rin sa may bandang Rizal at Cainta yung trough nito, kaya medyo uulanin pa rin tayo dito sa Metro Manila. So importante pa rin ang payong mga folks. At kung titingnan natin sa Himawari GMA uli para sa pinaka heavy rain potential, importante kasi na-monitor natin yung heavy rain potential. Ayun, may mga cluster na heavy rain pa rin dito sa may bandang Infanta Quezon, bandang Baler at papasok dito sa may bandang Rizal. Yan, hanggang dyan sa may bandang Santa Maria at Tanay. So, medyo may mga moderate and heavy rain pa rin tayo. Pero mga cluster-cluster na lamang ito. Yung tinatawag natin na latak, ganun. So, kasama na ang buong Calabarzon area, ilang bahagi pa rin ng Bico Region mula Camarines Norte hanggang Sorsogon, magiging maulap pa rin ang inyong panahon. Asahan pa rin ang kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagulog maging sa isla ng Catanduanes. And the rest ng Mimaropa, well, tuloy-tuloy pa rin kayo na makakaranas ng kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers. Ingat pa rin sa mga pagbaha at pagguhon ng lupa, kabilang na ang kanluran ng Occidental Mindoro. Yan o, medyo maulan pa rin dyan, lalo na dyan sa may bandang Santa Cruz, Mamburao, Sablayan, hanggang Kalintaan. So, ingat na lamang po kung sakaling malakas pa rin ang buhos ng ulan sa inyo. The rest ng Southern Luzon, mula Marinduque, Romblon, at ilang bahagi ng Burias Island at Masbate, overcast pa rin tayo at very gloomy ang paligid. Ayun, napakakapal ng mga kaulapan. Bagamat magkakaroon pa rin ng mga ilang mga mahihinat katamtamang pag-ulan, pabugso-bugso na lamang ito, pero sa maghapon magiging makulimlim ang inyong paligid. So medyo maganda para at least hindi matinding init ang mararamdaman natin sa maghapon pa rin. Medyo comfortable kung may tuturing. And the rest naman ng bandang hilagang bahagi ng Visayas, mula Panay Island at Masbate hanggang dyan sa may bandang Northern Samar, mapapansin natin ang mas maulap pa rin at very gloomy na paligid. Asahan pa rin ang mga light to moderate at ilang clusterized na heavy rain shower sa maghapon, maging dyan sa may bandang northeastern part ng Eastern Samar. Pero kung mapapansin ninyo, mula dito pababa ng central ng Visayas, medyo nagmo-moderate na po yung paligid nila dyan. Dahil dito, yung boundary po ng malawakang southwesterlies, hindi na gaano concentrated sa central Visayas. Yung most of southwesterlies nandito na yan dumadaloy. Tapos yung pinaka surface trap ay nandito. So hati na siya. Medyo hanggang dito na lang yung boundary niyan. So mula dito sa area na ito ng Visayas at Mindanao, at least yan mas nagiging moderate na po. At least nagmo-moderate na po ang panahon sa inyo dyan. Kaya mapapansin ninyo, mula dyan sa bahagi ng Borongan Eastern Samar, ilang bahagi ng Northern Leyte, Cebu, Bohol, at ilang bahagi ng silangan ng Negros Region, medyo umaaraw-araw po sa inyo dyan. Kaya yung mga pag-ulan, isolated pa rin, pero at least mga mahihina at ilang katamtaman lamang ang magiging pag-ulan sa maghapon. So yun ang medyo good news po. So magiging overcast pa rin tayo kahit papano, pero at least medyo umaaraw-araw na po sa inyo dyan. So tumataas na po yung heat index sa inyo kahit konti, at may mga ilang hot humid na rin kayong mararamdaman maging dyan sa katimugang bahagi po ng Leyte, Cebu, especially sa Bohol. Mula naman sa bahagi ng Mindanao, dito at least nagiging mas moderate. So medyo maganda ang magiging Kadayawan Festival sa Davao City. Bagamat may mga katamtaman tayo na panahon, so medyo magiging mas maaraw sa inyo dyan sa buong Davao Region, Sorsogon area, Barm, so kasama na ilang bahagi ng Compostela Valley. Mga ilan lamang na mga isolated na lamang na mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon ang iiral. So medyo magdala pa rin ng payong dahil magiging matirik ang sikat ng araw sa inyo dyan sa halos buong Davao Region, kabilang na ang City of Davao na busy ngayon sa Festival ng Kadayawan. So importante ang payong dahil maaraw sa inyo ngayon dyan. At sa ilang bahagi naman ng eastern part ng Mindanao, mula Surigao del Sur at hanggang dyan sa may bandang Surigao del Norte, mga ilang partly cloudy lamang ang umiiral. Asahan pa rin na mga ilang bugsuan lamang na mga isolated light to moderate showers, at may mga pagkulog at pagkidlat sa hapon, sa gabi o madaling araw. So mga saturated na lamang siguro na pag-ulan yan pagdating po ng hapon, kapag lumalamig na po ang temperatura sa mahigit 900 meters na taas. At sa kanluran naman ng Zamboanga Peninsula, magiging maulap pa rin kayo, bagamat kayo ay nagiging moderate na rin kahit papano dahil yung southwesterlies nga po, bahagyan na po siyang dumidistansya dyan sa inyo sa kanluran ng Mindanao. Nandito na ang concentration niya sa may bandang Palawan o Mimaropa. Diyan sa may bandang Zamboanga, at least medyo dumistansya ng kahit papano yung southwesterlies. So napakanipis na lamang ng southwesterlies dyan. So mga mainang mahihina na lamang na pag-ulan ang iiral. Mga pag-ambon-ambon, ganyan, pero asahan ang maaraw na
napaligid sa inyo dyan sa halos buong maghapon po. Kabilang na ang Basilan na Tolo-Sulu na unti-unti at least nagiging moderate na ang inyong panahon. So generally, ang buong Mindanao at least medyo katamtaman na at nagiging fairly weather na ang karamihan sa ilang bahagi ng Davao region, lalo na Central Mindanao. So halos 90% ng Mindanao medyo nagmo-moderate na at mostly nagiging fairly weather na kahit papano. So mga mangilan-ngilan na lamang na isolated rain showers ang iiral. Hindi kagaya sa amin sa Luzon pa rin at South Luzon, patuloy pa rin kami makakaranas ng napaka-gloomy na panahon at overcast at mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan, bunsod pa rin ng ilang umiiral na habagat lalo na sa kanluran ng Luzon. So diretso ka tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Tatlo na ang ating binamantayan na low pressure area. Pero kung papansinin ninyo, sa tatlong low pressure area na yan, ang mas bibigyan natin ng concentration ng pagbabantay itong kay 90W po. Bakit? Bagamat tropical wave pa po siya at napakalayo pa nito sa bansa, ang forecast po niyan, bagay ng aking analysis, mapapansin nyo po, kumikilos po ito kapakanluran ha. Kahapon lamang nasa may bandang Marshall Islands siya, pero dahil nasa 24 kilometers per hour o ang kanyang movement speed ay mabilis po ang pagkilos niya pakanluran. Ngayon nandito na siya sa may bandang Yap Island. Yan. Or bandang Micronesian areas na. Nasa may bandang Micronesia na siya o southeastern ng Guam. Yan. Napakabilis po ng pagkilos niya at mapapansin nyo po ay lumalapit na siya unti-unti sa pinaka main domain natin na Philippine Area of Responsibility at nanatili pa rin siyang sa loob ng ating Philippine domain o kaya lang outside na siya ng ating domain. Yon, yung tinatawag nga po natin na tropical cyclone advisory domain. Yan. Yan, nasa loob pa rin siya ng ating tropical cyclone advisory domain. Ginagamit din ni Pag-asa kaya mas tututukan natin itong C90W dahil ay may mga lumalabas nga po na forecast nga po gaya nating mga discussions 2 days ago pa po ay maari itong kumilos pahilagang kanluran na meron pang o nagbabadya pa ito na posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Yan, may nagbabadya siyang makapasok pa ng Philippine Area of Responsibility at may forecast naman na lalapit ito muna din sa may bandang Guam, then medyo papasok ito sa may bandang Philippine Area of Responsibility natin. This coming weekday na po ito. So, dahil mabilis po ang pagkilos niya, ay bumibilis o umiikli rin yung oras ng ating forecast observation dito kay 90W po. Hindi kagaya ditong dalawang low pressure area na to, kahit tawagin pa na tropical depression, itong C91W ay wala na po itong banta sa bansa. Halos wala na itong banta sa bansa dahil yung habagat na lamang ang magdadala lamang ng pag-ulan dito sa kanlurang bahagi nga po ng bansa. And as of 11 o'clock AM nga po, magsisimula tayo kay 90W, nasa tropical wave status po siya, pero mabilis ang pagkilos niya na 81 km/h po. Sobrang bilis po oh. Grabe ang bilis po ng pagkilos niya, 81 km/h. So ito ay napakabilis naman ng galaw nito. So nasa central air pressure na ngayon ito na 1,009 hectopascals, maximum sustained wind na 37 km/h at bugsong umaabot ng 48 km/h. So under tropical wave na low pressure area pa lamang po ito. Pero malamang dito sa kay Pag-asa malamang tropical depression na yan sa kanila or maging kay Japan Meteorological Agency. Si 91W naman, ayan, under tropical depression na po yung kanyang 1 minute at 10 minute average. Nasa 1,002 hectopascals na po ang kanyang center air pressure. So maximum sustained wind niya in 1 minute average 51 km/h at bugsong umaabot na ng 66 km/h. At ang kanyang 10-minute average na usually ginagamit sa atin sa Pilipinas, 45 km/h na po. So pasok na po siya bilang tropical depression category kung pagbabasahin natin sa description ni Pag-asa. 45 km/h na po yan. So tropical depression at bugsong aabot ng 59 o 60 km/h po. Kumikilos ito pa northwestward po sa 21 km/h po. Ito po, which is nandiyan na yan sa may bandang karagatan na po ng Hainan. Yung location niya ha, ayan. So, dyan na po siya naglalaro ngayon at makikita naman natin yung pinaka-satellite imagery. Kung ilo-load natin ay yung napaka-broad circulation niya na nagsasama rito sa pinaka-habagat natin
yung kanyang monsoon trough ay sumasabay ngayon sa direksyon niya. So, ang concentration ngayon ng pag-ulan ay dito sa may bandang pagitan ng karagatan ng South China Sea at West Philippine Sea, at ang bandang Hainan, Hong Kong, nakakaranas ngayon sila ng mga pag-ulan dyan, at dito naman sa may bandang Vietnam ay nakakaranas din sila ng masungit na panahon. Maabot na sa may bandang Laos, hanggang dyan sa may bandang Hanoi, Vietnam, ang malawakang pag-ulan na ngayon. Ayan, kitang-kita sa pinaka-satellite imagery yung napakalawak na kaulapan nito na may dalang ulan. Tapos sa may bandang kaluran nga po ng Pilipinas ay makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan dahil yung ilan pa rin na boundary ng southwest monsoon kasabay ng monsoon trap na hinahatak ng bagyo na ngayon na tropical depression category na nga siya, ay nagpapaulan pa rin kabilang na ang Mimaropa at kasama pa rin sa forecast ang Metro Manila, Calabarzon at binanggit natin kanina sa buong bahagi nga po ng northwestern Luzon. Pero hindi na masyado threat itong C91W dahil malapit nito sa kalupaan nga po dito sa may ng Southern China or ng Vietnam. Ito namang C92W naman na nabuo po, na itaas siya ng aking tropical cyclone sector ay kagabi pa po ng August 16, 11 o'clock PM po ito itinaas ng aking tropical cyclone sector bilang invest low pressure area. At kasalukuyan nga po, C92W ay ang kanyang central air pressure niya ay 1,008 hectopascals pa rin at nanatiling LPA o low pressure area pa rin po. At mabilis din ang pagkilos niya pa northeastward sa bilis na 25 km/h. Ibig sabihin lamang pahilaga po ang kilos nito, palayo dito sa malaking kalupaan ng Nodo Luzon. So, hindi rin threat itong C92W. Bagamat yung kanyang surface trap na magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng silangan ng Nodo Luzon hanggang South Luzon, hindi na ganoon katindi ang magiging dalang pag-ulan dahil nagkakaroon na lamang ng pinaka-monsoon gyre at nagkakaroon ng monsoon extension dito. Pagitan itong C91W at C92W. So, yung pinaka-monsoon gyring na lang nila nagkakaroon ng epekto sa atin sa bahagi nga po ng Luzon hanggang South Luzon. Kaya mapapansin natin ay very gloomy po ang parte ng North Luzon hanggang South Luzon pa rin po ngayong kasalukuyan po. Bagamat medyo mas bawas na po ito, hindi kagaya kahapon. Dahil nga po, lumalayo na ang remnants o yung pinaka-trap dito sa may bandang kanluran ng North Luzon at eastern part ng Nodo Luzon. Bahagya lamang lumayo, kaya bahagya rin na medyo nagmo-moderate na po ang panahon natin bagamat patuloy pa rin ang overcast and gloomy. So, hindi masyado threat itong dalawang ito kung tutuusin sa bansa. Pero yung nagbabadya nga po itong C90W nga po na ito ay maaring lumapit at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So, posible ba itong mag-iisang ganap na bagyo? Sa ngayon, maliit pa po pero nasa high chance o probability na posible pa rin siyang maging isang aktibong low pressure area dahil nasa karagatan po ito nanatili itong nasa karagatan ng Micronesian zone, kaya may chance pa rin talaga na posible pa itong lumakas at maging aktibong low pressure area. Since wala pa namang forecast and symbols pero itong si 92W nasa low chance of development, 20 to 30% po yung kanyang chance of development. Pero itong C90W ay wala pa po siyang possible forecast and symbol na nilalabas. Pero kung titingnan natin sa iba't ibang mga forecast and symbols, ay meron na siyang forecast nga po na ito ay kikilos pahilagang kanluran. Yan kung do-double check natin gamit ang Tropical Cyclone Advisories and Forecast, si 92W ay itinaas na ng Joint Typhoon Weather Center pero low chances pa rin ito sa loob ng 24 oras. Pero kay Japan Meteorological Agency, inaasahan sa loob o sa susunod na 24 oras ay tataas yan sa tropical depression niya or maaaring itaas na yan as tropical depression. Ayan So, yan ay maaaring itaas ni Japan Meteorological Agency, si 91W na maging ganap na tropical depression. Pero yung forecast track nitong si 92W, ayan, kung papansinin po natin mula sa Tropical Cyclone Track and Symbol courtesy of WeatherDirts, makikita po ay pahilagang kanluran po ang lumalabas na magiging kilos niya. At makikita natin dito, base sa GEF and symbols, ay papasok ito ng Philippine Area of Responsibility
sa susunod na 48-hour period or sa susunod na 96, estimated po ito 96 to 120-hour period po. Papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung 120-hour po ang period, malamang mga estimated ito, mga Wednesday siguro o Thursday. Depende pa rin sa bilis niya. At since mabilis po ang pagkilos niya, kung pagbabasahin natin yung movement speed niya, ay baka Martes pa lamang pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero pag bumagal po yung pagkilos niya, bumaba siya sa 20 km per hour uli, ganyan, malamang ay mga Miyerkules o Huwebes ito makakapasok ng Philippine Area of Responsibility. So, depende po sa movement speed niya kung anong araw ito posibleng makapasok na ng PAR yan, sa bansa. Tapos, makikita po ang tumbok niya, bandang Northeastern Luzon po ang magiging tumbok daw nitong si 90W. Yan po ang magiging forecast ensemble niya base sa ensemble forecast ng WeatherNets. Ayan. So, meron at least tayong makikitaan pa rin ng mga forecast ng ensemble kung sakaling hindi pa lumalabas sa ating tropical cyclone sector. Dahil sa tropical cyclone sector, wala pa siya kasing estimated ensemble na lumalabas. Yan. So, yun po ang pinakamalinaw natin sa ngayon at yung pinaka-floating satellite Himawari imagery ni 90W ay makikita natin medyo disorganized pa po at mahina pa po yung kanyang low-level convection. So, hindi pa rin natin nirule out sa ngayon na posible pa rin itong maging isang ganap na bagyo o active low pressure area. Dahil malayo pa naman ito sa bansa at kung susukatin nga po natin, ay more than 3,000 kilometers pa po ito dahil hindi pa siya nakakatungtong sa pinakamalapit na Guam na mga around 2,000 plus. Pag nasa Guam na ito, mga 2,500 o 600 estimate yung layo niyan. Pero dahil nasa may bandang Micronesian zone pa po itong C90W, mga estimated more than 3,000 kilometer pa po ang layo nito mula sa silangang bahagi po ng Mindanao. So, yan po ang layo niyan. Yan. Malayo pa talaga siya. Baka nitong this week pa natin malalaman kung ito ay lalapit na. Depende pa rin yon sa bilis ng kilos niya dahil sa ngayon ay 81 km per hour po ang kanyang bilis. Sobrang bilis po niyan. Kaya mabilis din ang paglapit niya dito sa may bandang Guam. So yun lang po ang latest natin sa ngayon. So ang mas babantay natin itong si 90W dahil itong dalawang ito si 91 at 92W ay nakikitaan na natin na hindi ito nagiging banta na sa mansa masyado. Yan, hindi na masyado ito magiging banta. Pero ito si 90W nga po ay ating babantayan maigi. Yan. So, yun lamang pinaka-latest analysis natin para sa binabantayang mga low pressure area. Diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Kung posible ba itong si 90W ay magiging malakas na bagyo or active low pressure area man lang. Or papalo ba ito sa tropical depression to tropical storm? Hindi pa natin alam sa ngayon. Masyadong maaga for extended forecast. Pero kung pagbabasehan natin sa tropical cyclone assessment monitoring, kahit man lang yung kanyang vorticity, ma-analyze natin kung may posibilidad ba. Mula sa pinaka-West Pacific Basin natin, itong si 91W pa lamang ang mas mataas ang kanyang tropical cyclone prediction formation. So, more than 35 to 40% na po yung chances niya. Pero sa ngayon, 35% pa lamang. So, bababa pa rin yung kanyang prediction na magiging malakas na bagyo ito sa ngayon. Yan. At ang kanyang vorticity at yung kanyang convergence, mataas naman siya pero makikita natin hindi ito gaano banta. Malawak ang ulan lamang ang magdadala ngayon sa may bandang Southern China at Vietnam. Pero kung mapapansin nyo po, tumataas na po yung convergence, yung favorable convergence ni 90W. Ayan o. Nagkaroon na siya ng favorable convergence dito. At dahil mabilis po ang pagkilos niya, mabilis kagad tatalon-talon yung convergence na yan, patawid ng bandang Guam po sa mga susunod na araw. So mabilis. Hanggat mabilis po, mabilis din ang talon yan at makikita natin sa pinaka-formation probability, horizontal anomaly, napakataas din ng kanyang horizontal anomaly. Ayan o. Moderate na po yung kanyang horizontal. Ano ba yung horizontal na yan? Kung ba, ulitin natin. Yan yung pinaka parang horizontal wind shear niya, yung tumutulak na hangin sa kanya habang umiikot po yung ating Earth. And then, syempre, yung Coriolis circulation generation, kapag mataas po yung horizontal nito, ay mabilis yung kanyang Coriolis effect.
Kapag mabilis po yung horizontal, asahan natin, bibilis din ang horizontal effect at mabilis din ang tsansa nito na magkaroon ng upward low convection para maging isang ganap na bagyo po. Yun po ang ibig sabihin po niyan. At nakikitaan natin, medyo moderate, taas na rin po yung kanyang horizontal. Kaya, gaya nga po na ating sinasabi, mas tututukan natin itong si 90W kumpara kay 92W at 91W nga po. Yan. At sa ating global spectral model, makikita natin dito ay itong si 91W ay babalandra na ito sa kalupaan ng bandang Laos. Yan. Na sakop pa rin ng Vietnam. At makikita po natin at itong si 92W, makita natin halos hindi ganun susceptible na maging isang aktibong low pressure area habang umi-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. Siyempre, apektado pa rin ang ating habagat na nahahatak ni 91W, kaya makikitang magpakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Pero mapapansin ninyo, as time goes by po, ay lumalayo po yung boundary ng malakas na habagat dito sa kanluran ng Lodo Luzon. Kaya unti-unti rin, nagmo-moderate, unti-unti rin nagiging katamtaman ang ating panahon ngayon sa kanluran ng bansa. Unti-unti yan. And then, by August 17 to 18 nga po, this week nga po, actually, linggo na ngayon. So, 17 to 18 hanggang 19, yan. Mapapansin ninyo, yung daloy na habagat, lumalayo po. So, magiging, unti-unti, nagiging moderate at fairly weather na po ang kanluran ng Luzon. So, estimated yan bukas ng Lunes o Martes. Yan. August 18 or 19 po yan. Tapos yung itong si 92W ay mukhang nasa labas na ito ng par sa mga araw na yan. Yan. Pero sa ngayon, kung titingnan natin, hindi pa natin nakikita dito si 90W. Yan. Pero mapapansin ninyo, by August 20 nga po, basis dun sa forecast Wednesday o Thursday nga po na binanggit natin, 6 days ago pa po, mapapansin ninyo, manggagaling siya sa may bandang kanluran ng Northern Mariana Islands. Ito yung pinaka-shallow trough niya. And then magkakaroon na ito ng medyo upward low convection base dito sa wind speed and direction. By August 20 na nga po yan, mga Wednesday o Thursday. So starting mga Wednesday and Thursday, then kikilos ito pahilagang kanluran, ayan, hanggang papasok ng weekend. Yan, may potential talaga siya na makakapasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero base dito sa kasalukuyang forecast ng Global Spectral Model, maliit pa ang tsansa niya o hindi pa natin nakikitaan sa ngayon na ito ay magiging isang malakas na bagyo for now. Siguro low pressure area ang nakikitaan natin sa ngayon, so titingnan pa natin within 120-hour period pa po dahil napakalayo pa niya. At mula sa pinaka-mean sea level pressure, kung papansinin din natin, ay mababa yung atmospheric pressure kaya medyo saturated po. Pero mapapansin natin, lumalayo din yung boundary ng habagat dito sa kanluran. At kung titingnan naman natin yung development ni 90W, ayan, medyo mahina pa at medyo mataas pa po yung atmospheric pressure, kaya hindi pa natin makukonfirm kung ito ay magiging ganap na bagyo. Pero syempre, ito ay mas tututukan natin dahil ito ay papasok o may potential pa nga itong pakakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayun, malinaw, 1,008 hectopascal. So, posibleng itaas yan ni Japan Meteorological Agency by Wednesday siguro o Thursday, depende pa rin sa bilis ng kilos niya. Tataas na yan as low pressure area. Yan, nasa kaluran nito ng Northern Mariana Islands at maaari pa itong lumapit sa pinaka-boundary ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility this coming weekdays po. So baka bago mag-weekend this week, baka makapasok pa yan ng ating Philippine Area of Responsibility. So yun, babantayin talaga natin itong maigi. Mula sa tropical cyclone strike probability, yung kanyang genesis, base dito ay aabot ng 30 to 40% yung pinaka-strike probability nitong si 90W. At unang maapektuhan ang bandang Guam, ayan, nasa 20% po, maapektuhan muna sila ng mga malalawakang pag-ulan po yan. Ayan, kitang-kita naman po. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansa. At itong dalawang low pressure area na binantay natin, si 91 at 92W, makikita po wala na siyang epekto sa hilagang bahagi ng Northern Luzon. So, yung habagat na lang talaga yung magpapa-epekto sa atin. Pero yung cyclonic effect ng dalawang low pressure area na ito
At itong si tropical depression na si 91W ay hindi na to banta talaga sa bansa. So ang babantayin talaga natin itong si 92W. Yan. By August 19 na po yan ha. So Thursday. So by Friday po, August 20, Wednesday, Tuesday pala yung itong 72 hour hanggang Tuesday. And then by T96 hours po ay by August 20. So mga Wednesday po yan. Makikita natin ay manggagaling na ito sa may bandang kanluran ng Guam or Northern Mariana Islands. Hindi pa masyado maapektuhan ng Pilipinas pero may mga subpestap tayong iiral dito dahil sa habagat magkakaroon tayo ng mga ilang strike probability dito, at least 10% sa may bandang kanluran ng Luzon, kasama na ang Saudo Luzon at Mimaropa. So mukhang magiging maulan tayo this coming Wednesday o Thursday kasama ang Metro Manila. Pero yung epekto ni 90W ay hindi pa natin ramdam sa bansa sa ngayon. So in T120 hour period, which is yun yung timeline natin na ine-expect, makikita natin ay malayo pa ito sa may bandang boundary pero halos papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility o August 21 po yan. So Thursday po yan. So baka susunod na bago siguro mag-weekend or this coming weekend na naman o susunod na weekend, doon pa lang natin na masisiguro-siguro na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero dito, nasa 30% yung kanyang genesis. Kaya sa ngayon, hindi pa natin makonfirm sa ngayon na ito ay magiging aktibo o magiging malakas na bagyo sa ngayon ha. So babantayin pa rin natin siya within 120 hour period para masisiguro natin kung talagang ito ay magiging isang ganap na bagyo pa. Yan. At wala naman sa pinaka-computer models ng GFS, makikita natin yung paggalaw nitong si 90W. Malino naman dito na ito ay kikilos pa hilagang kanluran at papasok ng Philippine Area of Responsibility. Base dito ay nasa 989 hectopascals yung kanyang central air pressure. So dito, sa forecast ng GFS, pinapakita lamang dito ay aabot daw siya sa pagiging tropical depression to tropical storm category. Pero napaka-compact din ng kanyang circulation o maliit. Maliit yung circulation niya, parang siguryo. Yan. So malinaw po yan mga folks, and then kikilos ito pa northwestward dito, babalandra na naman siya sa hilagang silangan ng Northern Luzon. Kay ECMWF naman, kung titingnan natin dito, tropical wave pa lamang ang nakikitaan dito. Yan o, medyo tropical wave. Halos hindi pa masyado halata itong si 90W. Hindi kagaya ni 92W dito makikita ay magiging aktibong low pressure area pa siya pagkalabas ng PAR. Ayun oh. Manggagaling siya dito sa may banang Naha. Yan sa may banang Naha, Japan. Dito magiging tropical depression pa raw siya dito. So, mukhang magiging aktibong low pressure area pa itong si 92W pagka-exit ng Philippine Area of Responsibility. Ayon yan kay ECMWF pa. Pero si 90W halos hindi pa siya nakikita dito sa may bandang Guam. Tropical wave lamang nakikitaan natin dito. Which is sa tropical cyclone sector kanina, napapansin ninyo, nakalagay tropical wave pa lamang yung kanyang indication. Hindi pa siya MD or kahit man lang monsoon depression. Tropical wave pa lamang ang nakikitaan sa kanya sa ngayon. So, yun po. At ganun din ang nakikitaan dito kay ECMWF. Pero kay NABDEM naman, na mas aggressive yung forecast, papapansin natin itong si 90W. Pagkatawid niya ng bandang Guam ay tropical depression na kaagad siya. Ayan o. Tapos, kikilos ito pahilagang kanluran din. Yan. Yun. Pahilagang kanluran din at papasok ng Philippine Area of Responsibility. Dito, tropical storm siya o. So, medyo erratic pa po yung forecast kay 90W. Kaya babantay natin siya within 120 hour period. Malawak pa. Napakalawak pa po yung pagiging erratic ng forecast nito. Kaya hindi pa tayo makapag-conclude kung ito ay magiging isang malakas na bagyo or manatili lamang siya na low pressure area o surface trap. So, mag-update na lamang tayo time to time mga folks. So, sa ating monthly seasonal cycle, lumabas na po yung data feed mula kay Japan Meteorological Agency. At makikita natin, bumaba rin yung kanyang global temperature dito. Base sa July month na huling data, 0.42 degrees Celsius mula last year ay 0.55 degrees Celsius po. Yan o, 0.61 degrees Celsius pa nga ito last year. And then, 2 years ago, 0.55 degrees Celsius. Ngayong taon,
ay nasa 4.42 degrees Celsius. Malinaw na bumaba rin po. So medyo good news po tayo dito sa ngayon. Sana tuloy-tuloy po ang pagbaba ng ating global temperature para at least mabawasan yung pagiging delikado natin sa boiling point nito. Dahil lagpas pa rin tayo sa pinaka-warning limit mula kay Paris. So sana po ay bumaba na po yan. Yan, kung titingnan niyo dito is dito 1.48. So mataas pa rin talaga. Yan. So sana tuloy-tuloy po yan para bumaba na po yung pinaka-annual global mean temperature natin. Dahil lagpas pa rin tayo sa pinaka-warning limit ng Paris Agreement na 1.5 degrees Celsius. So sa ngayon, medyo mababa siya at 0.42 degrees Celsius. Ayon yan sa data feed ng Japan Meteorological Agency po yan para sa Southeast Asia. Kung maalala ninyo, noong mga nakarang araw, nag-report po tayo sa ating GIS temp, bumaba rin ito ng 2.5 degrees Celsius po. Yan, yung pinaka-global temperature natin sa buong mundo. So, bahagya rin siyang bumaba. Hindi kagaya ng mga nakarang taon na 2.61 at ang pinaka-temperatura. So, medyo good news po yan mga po. Sana tuloy-tuloy po yan. In-update ko lamang yung ating monthly global temperature dahil nga po ang una lamang na nag-update ay yung pinaka weather agencies ng iba't ibang weather agencies ng Atlantic at Eastern Pacific. Gaya na lamang ng NOAA, yan, at ng UCMO, etc. Pero wala pa tayo sa Asia gaya na lamang ng Japan Meteorological Agency. Which is, ito, lumabas na nga po yung latest niya ngayong month na para sa month of July po. So, medyo good news po at sana tuloy-tuloy po yan until next year. Samantala sa Ulat Lindol, meron tayong mga pagyayinig ngayon. Nagsimula ito kaninang 4:36 AM. Mga 4:36 AM po or 4:37 AM estimated. Nagkaroon at least mga magnitude 4 malamang ito. Yan. Ito, mga teleseismic po ito. At merong din sumunod after nyan, mga 6:42 AM. Meron na naman siyang at least magnitude 4.0 na naman ang pagyanig. Dahil malinis po ating seismograph, so walang masyadong external noise, kaya madali nating na-determine yung mga mahina at mga katamtamang pagyanig po. Ayun, may mga pagyanig tayo kaninang madaling araw hanggang kaninang umaga po. So kung sisilipin natin yan sa short period data feed ng PBOX, yan, ngayong mula kanina madaling araw, nagkaroon nga po tayo ng dalawang magnitude 4.0. Una, dito sa may bandang northeast ng Look, Occidental Mindoro, magnitude 4.9 po ito na may lalim na epicentral depth of 102 kilometers. Ito po yan. So, gaya nating sinabi nga po kahapon, wag po tayong pakampante kung kukunti pa lamang ang mga pagyanig sa Luzon dahil posibleng magkaroon tayo ng biglaang malalakas na mga panginig. Which is ito nga po, magnitude 4.9 na may lalim na 102 kilometer depth sa northeast ng Look, Occidental Mindoro. At kanina namang 6:51 AM, ito po yon. Yan. Mga 6:51. Pero dito dito sa akin mga 6:42 AM po ito. Base dito ay nagkaroon ng magnitude 4.4 dyan sa may bandang northwest ng Itbayat, Batanes naman. May epicentral depth ito na 88 km na lalim. Yan, sa dulon-dulo naman ito. So, medyo gumagalaw-galaw na yung ating mga tectonic plate dyan. So, alisto po tayo mga folks. And after nyan, wala naman tayong kasunod nyan, pero na-detect ng aking seismometer. At may mga teleseismic na po tayo na na-detect. Bagamat offline po yung International Seismic Monitoring, ayan, hindi pa po nag-fetch yung data. So, ang magagawa lamang po natin ay makakasilip muna tayo gamit ang MMSC para matingnan natin kung ano yung maging paglakas na pagyanig in the past 24 hours po, just in case. Yan, tingnan natin sa Southeast Asia. Kung titingnan po natin ay nagkaroon po ng pagyanig dito. Ayan o, magnitude 3.4. Hindi, yung medyo malakas-lakas po. Yan, mga magnitude 4.0 pataas. Hindi siya nase-select. In the past 24 hours, yan, dito may mga malakas na pagyanig dito. At dito naman, yan, isang magnitude 4.9. So, malamang yan po yung nagpayanig. Pero dahil teleseismic po at wala namang masyadong malakas, kung titingnan natin dito is
walang masyadong teleseismic. Pero mula sa pinaka local natin, makikita natin medyo may nadedetect na teleseismic dito. Pero mahina lamang ngayon, no? So siguro mga around 5.0 siguro ito or magnitude 4.9. So ngayon, ang pinakamalapit lamang na nadedetect natin talaga ay itong sa may bahagi nga po ng Mindoro at Batanes. Yan yung pagyanig na yan. Pero ito, teleseismic po ito eh. So malinaw na may mga mahina at katamtaman tayong pagyanig at since offline po yung ating World Seismic Monitoring, malamang under maintenance po kaya wala po ako munang maire-report for real-time World Seismic. Antayin na lang natin na mag-restore yan. Yan. Nag-notice naman kasi sa inyong lingkod ang opisina ng World Seismic Monitoring natin na magkakaroon nga po sila ng pinakamatinding maintenance muna. Kaya wala po tayong inaasahan na data feed na papasok muna. So magre-rely muna tayo sa ating seismograph at yung mga paghilig natin mula sa data feed naman ng PBOX. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, August 17, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, August 17, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin nasama ngayong tanghaling tapat na sa ating report since unti-unti magiging katamtaman ang ating lagay ng panahon pero hindi mawawala ang forecast na makakaranas pa rin tayo sa maghapon na mga kalat-kat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So thank you dyan mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.